Hello mga tropa! Sa pagkapatuloy ng ating renovation serye, ay natanggalan nila ang mga C-purlins na nagsibing girder ng aming bubong. Nag-order na rin ako ng materyales at inaantay na lang na i-deliver ito. Habang nag-aantay, ay pinag-iisipan namin kung paano itatayo ang poste. Dagdag suporta ito na bubuhat sa magiging roof deck o third floor natin. Bago pa ako nagpagawa o kumausap ng foreman, ay gumuhit na ako ng simpleng floor plan. Ito ay isa sa mga diskarte ko, tropa, para unang-una, maintindihan ng foreman ang gusto kong ipagawa. Madali niya rin itong mapresyohan. Pangalawa, ito rin yung magsisilbing gabay kapag ginagawa na ang aming renovation. Kadalasan, kapag nasa construction phase na o implementation phase, meron talagang mga changes. Okay lang to mga tropa, as long as hindi pa ito actual na nagagawa. Magandang i-revise o baguhin ang mga drawing at iayon nito doon sa bagong napag-usapan na hindi naman magiging malaking epekto doon sa gagawin ng foreman o pinresyohan ng foreman. Ito nga pala ang simpleng floor plan na nagawa ko. Bago ko kinausap si foreman, ay pinasend ko muna ito sa aking pamilya at inaprubahan naman nila. Ang isa sa mga na-encounter kong problema ay ang pautay-utay na delivery ng mga materyales. Maraming factor ang nagiging cost nito. Unang-una, availability ng driver na magmamaneho ng truck. Pangalawa, availability ng mga materyales. Alas 3 na ng hapon nang dumating ang bakal. Ito pa naman ang pinaka-importanting materyales dahil ito ang unang gagawin ng mga gagawa. Dito madalas sa delay ang mga dapat gawin. Kaya payo ko lang tropa, sa pagkausap sa hardware, dapat ipaliwanag o sabihin kung ano yung mga materyales na pinakamalagang dapat i-deliver para iwas delay tayo. Para makabawi ay pinilit pa rin gawin ng mga manggagawa ang dapat nilang gawin. Kaso lang bawas na yung productivity rate nila ngayong araw na to. Hanggang dito na lang mga tropa. Hanggang sa muli. Paalam!